Kumusta mga kaliwanag? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang nabasa ko sa dyaryo tungkol sa isang devotee sa Jesus Nazareno nitong nakaraang traslasyon. Alam naman natin na marami sa ating mga mananampalataya na sumasama sa prosesyon sa itim na Nazareno ay may kanyang kwento sa kanilang buhay kung bakit sila ay mga panata na sumama sa traslasyon taon-taon. Kagaya na lang itong kwento ng isang mananampalataya na gusto kong i-share sa inyo. Ayon sa kanya, maliit pa lang daw siya noong mga 80s ay sinasama na siya ng kanyang mga magulang sa pagsimba sa Quiapo Church at paghalik o pagpahid ng panyo sa itim na Nazareno at pati na rin sa pagsama sa prosesyon o sa traslasyon. Naging panata na raw ng kanilang pamilya ang sumama sa traslasyon taon-taon hanggang sa lumaki na siya at makapag-asawa at magkaroon ng isang anak na babae. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nakaranas siya ng isang masakit na trahedya na nagtulak sa kanya na mawala ng pananampalataya sa Diyos hanggang sa malulong siya sa droga at tuluyan ng masira ang kanyang buhay. Sabi niya, noong taong 2009 ang kanyang asawa at babaeng anak ay namatay dahil sa aksidente sa banggaan ng tricycle na sinasakyan ng kanyang mag-ina at ng isang kotse. Dahil sa nangyaring ito, na-depress siya ng husto at hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Napagpasyahan niya na umuwi na lang sa probinsya at doon na siya manirahan hanggang sa siya ay naging isang drug addict at nakulong dahil dito. Sa kabutihang palad, siya ay nakalaya at may nakilalang tao na nag-imbita sa kanya na sumali uli sa traslasyon. Dahil siguro sa gusto na niyang magbagong buhay, napagpasyahan niya na gawin uli ang dati niyang ginagawa, ang maging isang devotee o mananampalataya sa Poong Itim na Nazareno. At dito nga sa traslasyon na ito na kamakailan lang ay naikwento niya ang nangyari sa kanyang buhay at kung bakit na dapat niyang ipagpatuloy dahil sa napakagandang karanasan na nangyari sa kanya. Pagkatapos niya kasing ipahid ang panyo sa paa ng Poong Nazareno na si Jesus, ay biglang naamoy niya ang halimuyak ng pabango ng kanyang dating asawa. At doon ay napaiyak siya at naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos at ng kanyang mag-ina na para bang sinasabi na, "Huwag ka nang mag-alala sa amin. Okay na kami dito." Dahil dito, naisip niya na wala na siyang dapat ipag-alala dahil nasa mabuti na silang kalagayan na kapiling nila ang Diyos. Tunay ngang nakaka-inspire ang kwento ng buhay niya. Dahil sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, ay bumalik ang kanyang pananampalataya. At alam niyo ba na answered prayer talaga ang nangyari sa kanya? Dahil ayon sa nag-interview sa kanya, nakasuot siya ng isang t-shirt na may picture ng kanyang mag-ina at may nakasulat na, "Bahala na po kayo sa kanila o sa kanyang mag-ina." Marahil ito nga ang dahilan kaya siya siguro napansin. Alam kong marami pa ang mga ganitong mga inspiring stories sa likod ng mga taong sumasama sa traslasyon kahit na siksikan at delikado dahil lang sa kanilang mga panata at paniniwala sa Poong Nazareno na si Jesus. At yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo sa araw na ito. Naway may napulot kayong aral o inspirasyon sa aking pagbahagi sa kwentong ito. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong host, nagpapaliwanag lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.